Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Nicolay Miranda. Ito po yung naging part, ito po yung courtyard na ito. Ito po yung part ng naging restoration itong... Kasama rin po ito. Kasama po ito. Ito naman po, kung nakita nyo ito nakatalikod na to, si Pope John Paul II po yan. So ito po mga puting ito po yung dinurog na apog. Ang ibig sabihin ng word na cathedral, kung nasaan ang upuan ng obispo. Yung mga pipes, ito po yung binubuo ng 1,777 pipes. Ang San Pablo City ay matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. Ito ay isa sa mga kilalang lungsod sa rehiyon ng Calabarzon na tanyag sa taglay nitong likas na yaman at kagandahan. Kilala rin ito bilang City of Seven Lakes dahil sa 7 lawa na matatagpuan dito, tulad ng Sampaloc Lake, Bunot Lake at Palakpakin Lake. Ang mga lawang ito ay hindi lamang nagbibigay ng ganda sa lungsod, kundi nagsisilbi ring mahalagang bahagi ng kabuhayan at turismo ng mga mamamayan. At sa paglalakbay natin papuntang San Pablo City ay sumasalubong sa atin ang mga luntiang kabundukan, malalawak na taniman at sariwang hangin. Bukod sa mga gandang tanawin, makikita rin dito ang mga lumang bahay na nagpapakita ng mayamang kasaysayan at kultura ng lugar. Ilan sa mga bahay na ito ay nanatiling matibay sa kabila ng paglipas ng panahon, na tila nagsisilbing alaala ng nakaraan at patunay na tradisyon ng Pilipino. At sa San Pablo City din makikita ang isa sa mga makasaysayang simbahan. Ito ay ang San Pablo Cathedral. Ang simbahan na ito ay nagsisilbing sentro ng pananampalataya ng mga mamamayan at isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Sa loob ng simbahan makikita ang kahangahangang arkitektura at mararamdaman ang katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat bumibisita. Maraming dipoto ang pumupunta rito upang manalangin, humingi ng gabay at magpasalamat. Hindi lamang ito isang lugar ng pagsamba, kundi isa ring simbolo ng matibay na pananampalataya at pagkakaisa ng mga tag San Pablo. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang paglalakbay na puno ng kaalaman papuntang San Pablo City. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back pong muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nagbabalik po tayo dito sa may probinsya po ng Laguna at papunta po tayo ng San Pablo City. So tayo po ay naimbitahan ng isa pong napakatagal pong simbahan dito sa San Pablo City. Ang pangalan po ng simbahan na pupuntahan natin is ito pong Cathedral of St. Paul the First Hermit, na nakalocate po mismo dito sa may sentro po ng San Pablo City. At ang sabi po dito ni Google, founded po ito or itinatag po ito noong 1586. So tara, samahan nyo ako sa isang napakasaya at napakamaraming kaalaman, no, na ating matutuklasan dito sa simbahan ng San Pablo City. So tara, let's go! Yung dinadaanan natin ngayon na daanan, kasi galing po tayo ng dito po tayo dumaan sa may Pagsanhan. So nasa parte po tayo ng Kalawan ngayon at Kalawan San Pablo Road. Ayan, kung makikita nyo dyan sa maitaas, na grabe ang ganda ng scenic view ng mga bundok dito. Yung daanan dito napakaganda talaga. Actually first time ko talagang dumaan dito sa ruta na to, no. So time check muna tayo guys, 9:49 AM. At ang sabi dito ni Google Map, meron pa tayong 16 minutes papunta po doon sa mismong sentro or doon sa may simbahan po ng San Pablo City. So yan guys, napakaliwalas din pala ng dito, na ang daanan dito. Yan, nakikita natin, no. Sa left side natin, no, makikita natin dito yung bundok. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bundok na yan, pero i-comment nyo na lang dyan guys kung ano yung pangalan para malaman natin. Kasi ngayon lang rin ako makakapunta ng San Pablo. Habang binabaybay natin itong highway na to, no, nag-i-enjoy tayo dito sa mga twisties. Tsaka yung parang merong konting kurbada, no. Tapos ang mga nakikita natin dito yung mga puno, mga nyug, yan. Hopefully guys, wag sanang umulan. Yan guys, sa kanan natin, oh. May mga taniman ng mga pinya. Okay, ito na. Welcome to San Pablo City. So papasok na tayo guys sa San Pablo. Yung elevation dito kasi mataas. Pansin ko, paakyat siya. Banda doon sa may dulo, makikita natin, no, medyo madilim. Okay, dito naman pababa. Puro pababa. Yung part pala ng Kalawan at San Pablo is mataas siya. Yan, kung makikita nyo dyan sa aerial shot, napakataas siya, tapos pababa na.
palusong na siya. Guys, napansin ko nga pala, habang binabaybay natin to, isang diretso pala tong highway na to. Pababa siya, isang diretso. Okay, dito na tayo sa parang mismong ano to. Parang palapit na tayo sa mismong sentro ng San Pablo City. Yan, sana nag-i-enjoy kayo dyan sa inyong napapanood. Tuloy-tuloy pa rin yung ating paglalakbay. Today is March 18. So Wednesday ngayon. Ay, meron pala ditong release ng tren. Ayan, oh. Ito ata yung karugtong ng Ayungin eh. Yung pinuntahan natin nakaraan. Ayungin Bridge. Yung mataas na release na pinuntahan natin nakaraan. Kung naalala nyo yun. So possible yan, yung mga karugtong yan, yung dinaanan natin na release. So hanapin na lang natin dito yung simbahan. Okay, matatanaw mo na siya. Ayan, natatanaw ko na dito guys. Malayo pa lang ako, napakalaki pala yan, no? Malayo pa lang, doon pa lang sa merong arko na leon is makikita na natin yung simbahan. At kulay orange siya. Yan. White and orange ang kanyang kulay. Grabe, ang laki pala nito, ano? Ito, laki ng puno, guys, oh. Ang matandang puno ng mangga. Century old mango tree. Ayan, oh. Napahinto tayo dito sa may malaking puno ng mangga. May marker siya. Hindi lang siya yung typical na puno lang. Mayroon siyang marker. So papasok na tayo ng simbahan. Wow, ang ganda. I built castles in the sand. When I was young, I'd watch them crumble in my hands when the tide was up. But now I'm older and one glance of yours is enough to hold the secrets of the sea. 'Cause when you look at me, I see the waves against the shore. I see an ever open door. I see your home that's glowing warm through any weather. I'm watching galaxies collide, the moon and stars by candlelight. I see your face and know we can face them all together. So baby, I wanna look in those eyes forever. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa may St. Paul, dito sa may San Pablo Church, no? At makikita natin dito sa may likod, napakalaki ng simbahan nila yan. Wow, makikita natin dito. So meron tayong kasama dito from church po ng San Pablo. So magpapaliwanag sa atin ng mga history or kasaysayan, no? Si Sir Nicolay. Sir Hello Nicolay, po. good morning po. No? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Nicolay Miranda, isa po sa mga naglilingkod na laiko dito po sa Katedral ni San Pablo Unang Ermitanyo. At ganun din po, ako rin po isa sa mga heritage advocate ng lungsod ng San Pablo. Yes sir, po salamat po sir sa pagpapaunlak po. Wala no? pong problema. Sir, bigyan nyo naman po kami ng ng short history, no, tungkol po dito sa simbahan po ng San Pablo. Apo, una po, napaka-significant po ng simbahang ito. Sapagkat ito po ang nag-iisang katedral o nag-iisang katedral sa buong mundo na nasa ilalim ni San Pablo Unang Ermitanyo. At ganun din po, ang simbahan pong ito ay, ang mga fundadores po nito o yung mga founders po nito ay mga Agustino. Mga Agustinian friars po. Kaya kung makikita nyo po dito sa harapan, meron po dito dalawang bantayog na nagre-represent po dun sa dalawang orden o mga pari na namahala po dito po sa simbahang ito.
Okay po. Dumating po ang mga Kastila dito sa Laguna 1571 at kasabay din po nun, sila po ay napatungtong sa kung tawagin nila ay mataas na kapatagang ito, which is na ang tawag po nila noon ay Baryong Sampaloc. O Baryong Sampaloc. Oho. Yun ba yung tawag dati? Yes po, bago po maging San Pablo. Okay. So, nung 1576 po, naging bisita po ito ng Bae. Pag sinabi natin pong bisita ng Bae, kumbaga ito po ay isang kapilya na nasasakupan ng isang parokya sa panahon po ngayon. Noong 1586 naman po, ito po ay naging official ng ganap na simbahan o napahiwalay na po ito sa Bae at naging ganap po itong nagsasariling simbahan noong mga panahong iyon. At ang naging unang kura paroko po o kura ng simbahan ay si Father Mateo Mendoza. Ngayon po, kung titingnan po natin itong simbahan, kailan po nagsimula yung paggagawa po noong bato na simbahan o ladrillo. May mga nagsasabi po na sa panahon daw po ni Father Hernando Cabrera, nagsimula ang pagtatayo ng simbahan. Ngunit sang-ayon naman sa ibang mga tala ng kasaysayan, si Father Cabrera o Hernando Cabrera ang siyang nagplano dito. So taliwas ito doon sa mga may mga nagsasabing siya ang nagpasimula, taliwas din ito dun sa may nagsasabing siya din ay siya ang nagplano. Pero sa panahon ngayon, atin pa itong kinukumpirma kung ano ba ang mas tama doon sa dalawang salaysay na yon. Opo. Ngunit, ang pinakakongkretong batayan o batis o sources na nagsasabi kung kailan naipatayo ang simbahang bato ay nagsimula noong 1680 hanggang 1721 sa pamamagitan ng tatlong pare. Okay? Una muna ay si Father Juan Labao. Okay. Na ipinagpatuloy ni Father Orozco kasabay ang kumbento at natapos sa panahon ni Father Eloriaga. Okay, ganun din po. Ang mga Agustino po ay umalis po dito sa San Pablo. Okay, by the way, nung ang naging bayan po ang San Pablo noong 1648 naging pueblo po. Okay, 1648. Naging San Pablo de los Montes po siya. So ngayon po, umalis po dito sa San Pablo de los Montes ang mga paring Agustino noong 1794. At naging kura paroko naman po noong mga panahon yun ay si Father Andres Cabrera. Cabrera din po ang apelido. So siya po ang pinakamahabang naging kura ng panahong iyon na tumagal po ng mahigit 38 taon o 38 years. Sa kanya pong paninilbihan ng mga Franciscano po, ipinagpatuloy po nila yung pagpapaganda ng simbahan. Okay? Sa panahon kasi po ni Father Pellegrin Prosper, nung siya po ay dumating dito ng 1839, ganap na po niyang pinaganda yung facade po kasama yung kampanaryo ng simbahan. Kaya kung makikita po ninyo, ito pong facade natin, ito po yung original style ng facade na pinagawa po ng mga Franciscano o pinaganda po ng mga Franciscano. Kasabay din po noon, bago po din si Padre Pellegrin Prosper, noong panahon po ni Padre Cabrera, ang napaka-importante pong elemento o parte dito po sa facade na nakikita po natin ay yung pong bago pumasok sa pintuan ng simbahan. Yung pong eskudo ng hari o reyna ng Espanya noong mga panahong iyon. Alam niyo po kasi, bibihira po sa mga simbahan ang binibigyan ng pamahalaang Kastila ng Escudo de Armas. Patunay po ito na kaya binibigyan ng ganitong mga pagkilala o binibigyan ng Escudo de Armas ang isang simbahan ay unang-una dahil malaki ang kontribusyon, malaki ang ibinibigay na tributos o tax ng mga mamamayan sa pamahalaan at pangalawa, mayaman ang bayan at ang simbahan. At hindi man pulingid sa kaalaman ng mga manonood po nito, ang simbahan po ay ang bayan pong ito ay isa po sa mga pinakamayamang bayan sa buong Pilipinas noong panahon ng Kastila hanggang bago magkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa industriya po ng pagniniyog. Ngayon naman po, makikita po natin sa loob mamaya yung pinagawa naman po ni Father Eugenio Garcia. Yung po yung transept kung tawagin. Idinagdag po niya yung sa struktura ng simbahan para maging hugis krus po yung
simbahan. Kaya kung makikita nyo po sa mga aerial shot po ng simbahan, ng cathedral, hugis krus ang simbahan. Opo. Siya po ang nagpagawa po nito. Kung hindi po ako nagkakamali, ay ito po idinagdag niya noong kalagitnaan po ng 1800s. Okay po. So, eventually, umalis po ang mga paring Kastila noong 1898 dahil po sa pagsiklab po ng himagsikan noong mga panahong yon. At ganoon din po, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang simbahan po ay nasunog. Sinunog po ng mga Hapon at naapektuhan po dahil po sa liberation noong 1945. Kaya po, kung makikita po niyo yung mga lumang pictures po ng katedral, ang natira lamang po sa simbahan ay yung lamang pong pader po nito. So yung bubungan po nito, yung interior, yung mga paintings, yung mga images, yung retablo, yung altar, lahat ng mga importanteng parte ng simbahan na nakikita po natin sa lumang mga larawan ay halos po nasunog noong panahon ng gera. Ang natira lamang po yung pader, yung fasad, at saka ito pong kampanaryo po. Kampanaryo. So by the way po, ito po palang fasad natin at kampanaryo ay nagkaroon po ng major restoration project noong 2015 po. Na natapos po ito bago po matapos ang 2018. Okay po. Ang layunin po kasi ng restoration project na yun, maibalik po yung original na hugis at original na itsura ng fasad po at kampanaryo. Kasi po meron po kayo makikita din na ibang image ng cathedral before, meron po siyang nakalagay doon po sa triangular na ano po niya, meron po doon, kung tawagin po ay church crown. Na idinagdag po yun nung panahon ng Amerikano. Bakit po? Kasi po, kung titingnan po ninyo itong kumbento natin, ito po ay 2 palapag. Ayun, napansin ko Okay sa po. gilid. Nung ito po ay, nung mapasa ilalim po ang simbahan, sa bagong tatag noon, na Diocese ng Lipa, noong 1910 o 1911, dito din itinayo yung Seminario Minor de San Francisco de Sales. Minor Seminary. Kumbaga ito ay equivalent po ngayon ng high school na seminaryo sa panahon ngayon. Meron pa din naman po ngayon, dito po napiling itatag. Ngayon po, dahil nga po ang una at pangalawang palapag ay nagsisilbi bilang kumbento ng mga pari, walang lugar para sa mga seminarista kung saan po ilalagay ang kanilang classroom, kung saan ilalagay ang kanilang dormitoryo. So minabuti po noong 1920s, idinagdag po sa struktura ng kumbento yung pangatlong palapag. Okay po? Tapos, nagpantay siya dito sa tuktok ng simbahan. Yan po. So meron pong batas noon na hanggang noong dumating ang mga Amerikano, may mga batas noon na nagsasabi na ang kailangan na pinakamataas lamang na struktura sa isang lugar o sa isang bayan ay walang iba kung hindi ang simbahan. So kaya dinagdag nila yon para hindi magpantay si kumbento at para pa rin maging mataas yung harapan ng simbahan. So yung grabe. Napakahaba nung kasaysayan, no? So guys, ayun, narinig natin yung kasaysayan na sinabi ni Sir Nicolay, no? So tara sir, explore natin yung harapan, no? Okay po. Ng simbahan, no? So, yan dito po. Sir, napansin ko ano bang kulay siya, sir? Orange? Meron bang specific na dahilan kung bakit siya ganyan ng kulay? Yung kulay niya po is alin yung tiniktik na pinino na bricks. Yung tisa. Oo. Hindi ko alam kung Moroccan color yung ganoon, tisa. Tiniktik nila ng Escuela Taller de Filipinas, sila yung mga nag-restore. Tiniktik nila or pinino nila yung bricks, hinaluan ng apog, ng lime, na siyang ipinahid o ginawang palitada dito sa mga dito sa mga pader ng simbahan. Kasi nung panahon pong iyon, medyo nasa critical level na po ang status ng simbahan pagdating sa conservation po. Kasi po, ang bricks po kasi kapag naulanan, naninipsip ng tubig. Pag sumipsip ng tubig ang bricks or ang pader, natural naman po ito natutubuan ng mga lumot na pagdating din ng mga panahon, tumutubo bilang mga malalaki ng puno. Kung makikita po nyo sa ibang parte ng simbahan, kagaya po na nandun sa gilid, tumubo na po yung halaman. Yun po ay senyalis na medyo masama na po ang status ng pader o struktura ng simbahan. So ayun po yung pinag-iingatan ngayon
siyempre ng pamunuan ng simbahan at meron din po tayong naka-assign na committee which is the Committee on Cultural Heritage of the Church ng Diocese ng San Pablo at katuwang ho yung mga ahensya ng gobyerno na nagpapanatili or nagko-conserve ng ating mga heritage structures. So, ibig sabihin, sir, hindi siya orange, no? Na ano? Hindi siya orange, hindi Okay. po literal na orange. Yun. Okay. Yun. So, sir, sige po, explore natin Sige po. yung ano. tayo. Pasok na po tayo sa loob. Yeah. Sige po. So, So, saan tayo, sir? Dito muna, dito, or dito sa may gilid, sa Jubilee? kung gusto niyo po, explain po na natin yung Jubilee Okay, sige. bago po natin pasukin yung loob. Sige po. So, guys, ito yung pupuntahan namin dito, yung Jubilee nila sa may gilid. Yan, explore natin. Napakaliwalas dito, no, sir? Opo, malamig dito sa San Ayan, Pablo. Kasi dito may mga puno pa sa gilid, Ito po yung naging part, ito pong courtyard na ito. Ito po yung part ng naging restoration itong... Kasama rin po ito. Kasama po ito. Bali ito po, hindi po ganito kababa. Kung makikita nyo, mga hanggang dito po siya, kataas yung level ng lupa doon. Okay. So, doon sa mga original na mga photos ng katedral, yung gilid ng simbahan talagang mababa po siya. So, Okay. kasabay din po itong isinaayos din. Sinaayos na Apo. rin, ano? Galing, ano? Wow. So, ito po yung Jubilee door ng simbahan. Ito ang Jubilee door. Pero, by the way, ito po palang katedral or itong Diocese of San Pablo ay magse-celebrate po this year ng 60th anniversary po ng pagkakatatag nito sa November 28. November 28. November 60 28. year. 26 or 28, basta ganun po. Ito po yung ating Jubilee door. Makita po ninyo. Meron po itong mga nakaukit na simbolo Oh. na may mga ibig sabihin po. No, ngayon ko lang napansin. Ito pong Jubilee door pala natin ho ay ginawa noong mag-celebrate po ang Diocese ng 50th Golden Jubilee. Yung ikalimampung pagkakatatag ng Diocese of San Pablo noong mga panahong yon. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay patatlong beses nang binuksan at kung hindi ako nagkakamali, ipaapat na po sa darating na November Okay. kung bubuksan po, okay? So makikita po natin dito yung mga details. Unang-una po, ito po yung naganap, ito po yung kay Pope Boniface VIII, yung isa Okay. po sa mga importanteng jubileo sa kasaysayan ng simbahan. Ito naman po si San Antonio Abad, which is the secondary patron ng simbahan, ng katedral. Okay. At ito po yung patronato ng katedral o yung si San Pablo unang ermitanyo. Ito po, sa pangatla Ayan. ito. Okay. Ito naman po, kung nakita nyo ito nakatalaga na to, si Pope John Paul II po yan. Ito pang-apat. Apo, kasi po yan ay nag-celebrate no ng Jubilee 2000. Okay po. Ito naman po ay si Pope, nalilito ako. Pope Paul VI, yes, Pope Paul VI po ito, or, Pope Paul VI dahil siya po ang nagtakda ng Ecclesiarum per Ampla. Ecclesiarum per Ampla, yun po yung apostolic letter or papal bull na nagtatakda na maging isang ganap ng diocese ang San Pablo. At maiangat bilang katedral ang San Pablo, ang simbahang ito. At ito naman po yung mga importanteng parabola sa Biblia. Ito yung sa prodigal son, okay? Ito yung pagpapatawad ni Kristo sa magnanakaw, ang nawawalang coin, at saka yung tupa. Yan. Ito naman po, si Bishop Bantigi po ito. Bishop Antique. Siya po yung unang obispo ng Diocese ng San Pablo. Okay. So siya po yung natalaga bilang obispo ng San Pablo nung afternoon, mga April 1967, siya po ay naging obispo ng Diocese ng San Pablo. Ito naman po ay si Pope John the 23rd noong Second Vatican Council po ito. Okay po. At yung pong logo dun sa dulo, ito po yung First Diocesan Synod ng San Pablo. So ginanap po ito noong kung di ako nagkakamali, 90s, ganun po. Okay. Then ito pong apat na ito ay sumisimbolo po sa apat na naging obispo ng Diocese ng San Pablo. So kay Bishop Bantigue, from 1967 to 1995 or 1997, si Bishop San Diego po from 1997, after po ni Bishop Bantigue hanggang 2003. Si Bishop Drona po from after ni Bishop San Diego hanggang 2013 hanggang si Bishop
Ben Famadico po Mm. ay naging obispo ng Diocese ng San Pablo. After po ni Bishop Leo, natapos lang po siya noong 2023 or 2022, I think po. So, ibig sabihin, sir, dito pala Apo. nakasaad yung mga, ano, no? Apo, mga importanteng mga details about sa kwento ng katedral at kwento din po ng diocese. At ito pong Jubilee Door, pag nabuksan po ito po ay may tinatawag po tayo indulhensya plenaria, nakalakip. Mm-mm. So, pag pumasok po kayo dito at nagdasal para sa Santo Papa at gumawa ng mga gandang bagay para sa mga kapwa natin, ay matatamo po ninyo yung indulhensya plenaria at syempre kalakip din po noon yung pagkukumpisal. So, yun po. Okay. So, wala pa pong announcement kung kailan po bubuksan or kung matutuloy bang buksan itong Sa November 28. sa November po. Abangan na lang po natin. Isa po sa pinaka-importante. Mag-post naman po kayo sa Apo, magpo-post naman po sa Okay. page po ng Cathedral. Okay, so guys, magpo-post sila Sir Nicolay sa kanilang page pag nag-open tong Jubilee Door. Okay, so, Ito po pala yung logo, ay yung pong coat of arms ng Cathedral. ito. At ito po yung coat of arms po ng Diocese. Okay, yung mga Ayan logo. po. Tapos nung 500 years of Christianity, binuksan po pala din ito. Ito po yung logo nung 500 years of Christianity. Yan po nasa. Ito na sa gitna. Okay. Grabe, no? Detalyado, no? So yan po, pwede nyo din po pakita yung Eto. marker po niyan, nakasaad po. Kung kailan po yan na ginawa. Okay, sige. So sa loob na po tayo, doon po tayo sa main entrance. Sa main tayo, sir. Sa main po. Okay. Sa main door po tayo. So guys, ayan, pupunta kami dun sa may main entrance. So explore natin yung pinakaloob ng simbahan, no? Papakita namin sa inyo yung loob. So ayan. Marami sigurong kinakasal dito, sir, ano? Opo, marami pong namimiling magpakasal dito kasi mahaba ho yung ating aisle. Ay, mga... Mahaba po. Oo. So alam naman natin, yung mga bride, gusto lagi mahaba ang Oo, ilalakaran. Okay. Kaya nga, sir, napansin ko ito, may nagpakasal ngayon, no? Mhm. So ito na, papasok na tayo, guys, dito sa loob. So ito po mga puting ito po'y dinurog na apog. Ay, ito po. Ito po'y apog Oo nga, no? na hinaluan ng hindi ko alam kung latex paint para kumapit dito. Oo, ang Ang galing, apog ano? po ay nagpapaalis po ng moisture ng ladrillo po o ng bricks Mm-mm. para mapanatili din po yung kanyang yung yung original na bricks po ng cathedral po natin. Sa po yung sa part ng ginagawang conservation po natin. Ang galing, Sige po. sir, no? Oo. So yun, ito, papasok na tayo. At dito na po tayo sa main door. Ito pong main door po pala. Okay. Makita po ninyo. Nung nasira po ang simbahan noong 1945, sabi ko nga po kanina, waswas po ito. Pader lamang po ang natira. Padera. Bubong, yung dome, lahat po din nandito, ito po ay nasira po. So, ang nag-donate po nitong pintuang ito ay ang unang punong lungsod ng San Pablo, si Dr. Potenciano Malvar. Okay. Kapatid po siya ni General Miguel Malvar. Okay. Okay po. Oh. At ang asawa po niya ay si Doña Eusebia Fule. Sila po yung may-ari ng White House Ay, yung doon. White House dito, sa may Yung tabi ng magkasama Jollibee. po. Sila po ang mga nanguna, isa sa may pinakamalaking kontribusyon dito sa simbahan noong unang panahon. Kaya po napanatili at napanumbalik ito after nung gera. So sila po pala nag-donate nito, ano? Apo. Tapos, nagkaroon po ng dedication ng katedral. So, noong 2012 po pala, or 2007, during the time of Father Mel Barcenas, siya po ang parish priest, nagkaroon po yung retablo natin ng beautification and renovation. So, 2012 po ito po ay nagkaroon dinedicate po ito or nagkaroon ng dedication at pinangunahan po ito ni Yumaong Jaime Ricardo Cardinal Vidal. Ito po yung marker kung makikita po ninyo. Okay. So ito yung mga marker. So ang feast day po pala ng dedication ng cathedral ay every January 14. Every January 14. Apo. Okay. So pwede po natin silipin yung Dito sa mechanical second pipe floor. organ. Sige, tara po. Ito po, nakalak lang po. Ito po yung ating baptistry. Ito. Yung Puok Binyagan kung tawagin po. Palabinyagan. Sabi ng mga matatanda ng simbahan noong unang panahon, kaya baptistry ang unang parte ng simbahan na nakikita dahil ito ang unang sakramento na tinatanggap ng isang Katoliko.
So hindi lang po siya open dahil ongoing po yung restoration and renovation okay. po ng loob. Sige, So sir. pag naano na po, pwede po natin puntahan uli. Okay. So dito po tayo sa isa sa pinakamahalaga pong yung mechanical pipe organ po natin. So ingat lang po tayo pag akyat. So iyon po, makikita po natin. Nakakalula. So makikita niyo po, ito po mga tiles na ito, kung tawagan po ito, Machuca tiles. Machuca tiles. Okay, ito po yung mga bagong Machuca tiles. Hindi po ito yung mga Mga sinauna. sinauna. Galing ano. Pero So, at least sinauna pa rin yung Apo, niya, no? yung pong, ito po ay hindi yung ibinili dun sa yung nagre-repro, yung tutulad. Nagkongolekta, Pero ganun. ito po, literal na mula sa Machuca Company po talaga. Ito po yung mechanical pipe organ natin. Grabe, ang laki pala na ito. Medyo hina po ako dun. So makikita po natin yung mga pipes. Yan. Ito po yung binubuo ng 1,777 pipes. Sa kasalukuyan, wala pa po yatang nakakabit ng record o nakakahabol sa record ng Cathedral ng San Pablo na ito po ang pinakamalaking mechanical pipe organ sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas Apo, po ito. in terms of mechanical po. Mm-mm. Kasi paliliwanag ko lang po. Meron po kasing, kaya po namin lagi isinasama yung term na mechanical, kasi meron pong electric pipe organ na tinatawag. Iba po yun sa mechanical. Mm-mm. So, in terms of mechanical, ito po yung pinakamalaki sa kasalukuyan. Sa buong Pilipinas. Kumbaga po sa sasakyan, ito ay manual. Mm-mm. Yung ibang pipe organ ay automatic. Okay. Okay. So ito po manual, ang nagpapatakbo po nito ay hangin na dumedirekta mula po sa mga pipes na pag pinindot nyo po yung mga keys na nandito po, Ito. yung mga keys na nandito Oo po, nga, no? ito po ay tutunog po. So may gawa po pala nitong mechanical pipe organ ng Cathedral ay ang Diego Serra Organ Builders. Diego Serra. Base po sila sa Las Piñas. Yung pong Diego Serra, yung po yung pangalan po ng pare. Okay. Si Father Diego Serra po ang gumawa po ng pinakakilalang bamboo pipe organ ng Las Piñas. So kung papupunta po niyo Las Piñas, siya po ang gumawa nun. Then, gumagawa din po siya ng organ. So nung panahon niya gumagawa, hanggang sa nagpatuloy. And naging Diego Serra Company, naging Diego Serra Organ Builders na nung mamatay siya. At isa po ang katedral sa mapalad na, kumbaga ay kahit wala na si Father Diego Serra, ay natatamasa pa rin yung kanyang originality as mechanical pipe organ. Grabe, no? So, Ngayon na nga nakita ko, sir, na ina to eh. may ginagamit po. ginagamit, Yung buti ano na po. abutan po ninyo. Pati ito po ay medyo matagal po ang pagtutun po nito. Pero maraming tao na kailangan na gano'n. Apo, nag-aaral po. Yung mga titular organist po ng katedral, so nag-undergo po sila ng training, talaga ng seminar para makahawak ng organ. Hindi basta-basta yung ikay maalam lamang tumipa ng keyboard basta or lang basta ka lang tutugtog, hindi po. Hindi basta-basta pala to, Apo. no, sir? Grabe, So puntahan po natin yung, pwede nyo pong ikutin yung buong okay, po. ikutin natin. Ito po halo-halo pala, may bakal po, ang pipes po natin. Ito po Laki, mga no? trumpets po ito. Ito po, sa itaas. Ayan, ito yung, pag may hinila po kayong stop, tawag po doon, stop. Ibig sabihin, mabubukas po yung kanyang dalaway ng hangin, papasok po doon yung hangin na pag pinindot nyo, lalabas po dito. Then, pag pumunta po kayo sa likod, meron din po itong mga bamboo. Ayan, ito po yung mga bamboo nga. pipes. May mga wooden pipes din po dyan. Ayan, ito po, Ay, ito. ito po, pag pinatunog ninyo, tawag po dito ay paharitos o paharitas. Ito po yung tunog ng ibon. Na pag may pinul kayong stop doon, tutunog siyang ibon. Meron din po nito sa bamboo pipe organ ng Las Piñas. Okay. So, nilagyan din po nila ng ganito. Oo. Galing ano. Ayan guys, oh. Ayan po. Ang ganda, ah. May elements pa rin po siya ng bamboo.
May wood din po siya, nasa loob nga lang po. Mm-mm. Hindi po lang natin mabuksan. May taas, grabe. Tayo po doon sa Sa taas. belfry po. Okay. Eto. Doon tayo sa bell tower. So ito po, by the way po, ito pong Machuca tiles sa ito, hindi po ito original na nandito talaga sa belfry. Mm-mm. So kasabay po nung renovation ng choir loft, nilagay na din po ito dito. So Sinama kung na rin makikita pala. po ninyo, may mga glass window na po. Mm-mm. Kasi po, para po ma-prevent na makapasok yung mga kabag o yung mga ibon na dumudumi, mamaya po ay pumasok dito sa pipe organ, medyo magkakaiba ho ng Problema. magkakaproblema ho. So, silipin po natin yung kampana at bukas naman po. Okay, Tara po. okay. Medyo mataas lang po ito. Sige. Medyo makipot lang. Ano po? So, dadalian po natin at mag-aalas 12 na po. Tutunog po kasi ito. Okay. Automatic pala ito. Opo. Ito po ay carillon bells. Okay. So, tatlo po ito na bells na pinagtulong-tulungan po ng mga mananampalataya para po ito ay ma-purchase po ng katedral. Mm-mm. Kasi po yung ating po mga bells, medyo luma na po at saka mahirap nang i-maintain. So para manapanatili yung kanilang yung kanilang antiquity, Mm-mm. ay hindi na po sila pinatutunog. Okay. Para din po ma-preserve. Mm-mm. So kaya ito po yung ginagamit muna ngayon. Okay. Pero meron din yung original po nasa itaas. sa taas po. Okay. Pero meron pong proposal ang katedral na yung mga old bells po natin ay ma-restore. Mm-mm. Para kahit papaano po ay mapakinggan pa rin po kahit papaano ng mga mananampalataya. Yung original. Pwede niyo po akitin yung mga bell. Mm-mm. Silipin lang natin. Abo. Taas na dito, ano? Talagang ginagawa pa, no? Ayun ang original na bell. Ayun po yung pinakamalaki na sa gitna. Oh, yan. Ito pa. Na nung panahon ng mga Kastila, Amerikano hanggang noong 1970s, kung saan tahimik pa po ang kapaligiran ng mga panahong yon, wala pang pollution, wala pang sasakyan, yan pong pinakamalaking kampana na nasa gitna ay naririnig po hanggang sa Mount Banahaw. Wow. Yes po. Talaga. So buong kabayanan po ay maririnig po niyan. Oh, sobrang laki niya, sir, no? Oho. Hindi ko maano, pero sobrang laki talaga. Opo. So yun guys, yung pinakamalaki yan, bell nila. Tapos meron din doon sa may gilid. Ayan. Mga original daw yan, sabi Yeah ko. po, original po lahat po yun. So tara, baba tayo sa. Opo. Yung po palang ginawang restoration ng Eskwela Talier, hindi lang po facade ang ginawa, Mm-mm. pati po loob ng belfry ay kanila din pong isinayos or nirestore. Mm-mm. So ito po yung kisame, Mm-mm. yan po, pinagtulong-tulungan po yan noong 1960s na magawa. Noon po kasi may tinatawag po dito sa simbahan, after ng gera, may fiesta committee po na tinatawag noon. Opo. So yung mga fiesta committee, may mga pangulo, Mm-mm. syempre may mga members, sila yung responsible sa pagpapaano ng fiesta. Napahinto ang pagkakaroon ng fiesta committee ng simbahan nung magkaroon ng Coco Festival. Mm-mm. Noong kasi ang responsible sa fiesta, nagtutulong ang simbahan at saka ang pamahalaan. Mm-mm. So, talagang ang piyesta noong unang panahon ay nakapattern sa pagiging ito ay religious feast kasi ang sineselebrate ay Kapistahan ni San Pablo Unang Ermitanyo. So, nakalikom ng pondo ang Fiesta Committee noong 1960s. At ang naging responsible noon sa pagpapagawa uli ng katedral after ng gera, si Monsignor Nicomedes Rosal at si Monsignor Juan Coronel na hanggang kay Monsignor Kagikla, okay, hanggang kay Monsignor Kagikla at saka kay Monsignor Doliton ay unti-unting na yung katedral. So nagkaroon ng yung retablo kung makikita nyo may tatlong, after the war may tatlo yung tawag doon, tatlong pagsasaayos. Okay. Hanggang sa ito na yung pinaka-latest. Pinaka-final. So yan, pinagtulungan-tulungan nila ito. Ang sabi ng mga architects na nakausap ko, na experts sa church heritage, medyo may pagkahawig sa neo-modihar or modihar ang
ang style ng kisame ng simbahan Mm-mm. at saka yung design. So, ngayon, napapanatili pa rin naman po at matibay pa rin naman. So, dito po tayo. Ito po, pwede niyo pong ito po yung aisle ng simbahan Oo, ang haba. or nave. Dito po nakaupo yung mga mananampalataya pag nakikinig po ng misa or na dumadalo ng banal na misa. So, ito po yung original na hagdan talaga nito. Ito sa may likod po ng Belen. Kasabay nung ginawa itong yung mechanical pipe organ, ginawa na din po ito. So, ito po pala, yan. Ito po ay, makikita po nyo, ito po yung original na bricks ng simbahan. Ito po ay, part po ito ng kumbento. Mm-mm. So, kung makikita po ninyo, nire-reveal po yung pagiging, yung antiquity po nung kumbento. Mm-mm. Ito po ay gagawin po palang exhibit hall. So dito po lugar na dito po ilalagay yung mga marine exhibit, mga exhibit ng mga puon, at the same time yung pong timeline in history ng katedral para po malaman ng mga mananampalataya kung ano ba ang kasaysayan ng simbahan. Dito po sa part na to. Apo, dito po sa part na to. So ito po yung kumbento. Ah, Part po ito ng kumbento. Inaayos na pala, no? Apo. Then binilagyan po ng track lights. Track lights po ang tawag dyan para po yung Sa ibabaw. sa mga Ayan. mga ilalagay po na exhibit. Talagang pinapaganda na, sir, no? Mm-mm. Pwede po tayo. So, ito po palang flooring ng katedral. Hindi po ito original. Mm-mm. So, nagkaroon po ito ng 3 din pagpapalit. Okay po. Yung original, which is yung original na baldosa nito, yung Machuca tiles. Mm-mm. Pero yung Machuca tiles po nito, nandun pa rin po sa ilalim. Mm-mm. Hindi po tinitibag, hindi po sinisira. Pinatungan lang. Pinatungan lang po. Noong panahon po ni Monsignor Doliton, pinaltan po ito ng granolitic tiles. Mm-mm. Pag sinabi po natin granolitic tiles, ito po yung mga dinurog na marmol Okay. na inilagay sa ano, kumbagay parang mga tuldok-tuldok, mga dinurog na marmol po ito. Ilagay ng granolitic tiles. And then, noong 2 years ago, nagkaroon ng fundraising din na mapaganda ang flooring ng simbahan kasi yung granolitic tiles na una medyo sira na, may natatalapin na. So, pinagawa ito ng ano. Hindi siya, ito ay kumbagay non-skid tiles, hindi nakakadulas. Kaya Oo nga safe, Hindi siya safe madulas. sa mga maninimba, lalo na doon sa mga senior citizen. Oo. May mga nakalibing ba dito, sir? Yung mga lapida, ano dito pa rin po, may mga lapida pa rin natin. Dyan, Kasama pa rin doon, hindi po talaga inaalis. Dito pa rin siya. Nandito pa rin po, hindi po inaalis. Pero hindi na lang nilabas. Hindi na lang po. Ito po yung tinatang natin transept. Okay. So, original po talagang haba ng simbahan ay pamula dito sa kabila. Okay. Dahon ni doon. Father Eugenio Garcia, nung kalagitnaan ng 1800s, idinagdag niya itong transepto. Isa, dalawa, tatlo. Left and right wing, tapos itong sanctuary, dinagdag po niya. Kaya hugis krus ang simbahan. Okay. Then dinagdag niya yung dome. By the way, yung dome po pala, ano yan ha? Hindi po yan original. Mm-mm. So, pinagawa lang din po yan nung panahon ni Monsignor Doliton. Mm-mm. So, Grabe, laki rin ang pala, simbolismo po ng dome ay, sabi ng mga church historians, ay kung makikita nyo bilog. no? Apo. So, patunay na kaya nakagano, nakabend, parang ibinebend ng Panginoon ang kanyang ulo o ng Ama sa sangkalupaan upang ibaba ang kanyang sarili sa mga tao. Mm-mm. So, pero may nakapagsasabi rin na ang simbahan na may dome ay katayuan ng simbahan na may dome ay mayaman na simbahan at merong mahalagang kontribusyon ng simbahan para sa bayan. Mm-mm. So, bibihira mostly do sa mga Spanish churches o yung mga simbahan ginawa ng mga Kastila, may mga dome. Pero yung ilan wala. Mm-mm. So, kapag may dome ang simbahan, isa simbolismo nun ay mayaman na simbahan. Malaki ang kontribusyon ng simbahan. Mm-mm. Yung palang ibig sabihin na ano. Oh. Tapos kung ito po'y napanatili at hindi nabagsakan ng gera, meron po tayong mga trompe-l'oeil. Trompe-l'oeil, yun po yung mga paintings. Oo. Kung pupunta po sa St. Augustine Church, sa simbahan ng Lipa, sa Katedral ng Lipa, yung mga 3D paint na akala nyo yung mga bato, meron po ang katedral noong unang panahon. Kaso So, nasunog po siya nung
nung panahon ng Binomba ng nung gera. Sinunog po. sinunog. Sinunog po. Mm. So, papasok po tayo dito. Ito po ay tinatawag na communion rail. Okay, communion Kasi rail. before Second Vatican Council, ang pari po noon, nagmimisa nakatalikod. Okay po. Nakatalikod po noon. At saka in Latin po ang ginagamit na wika noon nung panahon yon. Mm. Then sa communion po, bawal ditong pumasok ang mananampalataya. So Hanggang ito ang dito lang pala. pag tumapak po kayo dito, ito ang pinakabanal na lugar sa lahat ng parte ng simbahan. Opo. So kung tawagan po ito ay sanctuaryo, kung saan nandito yung retablo, yung altar, yung ambo, yung lectern, at saka ito po mamaya, didiscuss ko po sa inyo, yung ating pong katedra. Okay po. Okay po, tara po. Pwede po pumasok. Opo, pwede po. Ayan. Tayo po, ayan. Dito na tayo guys sa pinakaharapan. Yun. So ito po yung altar, dito po nagaganap yung banal na misa. Mm. Ayan, ito po yung ambo kung saan po binabasa yung mga pagbasa po tuwing misa. Ito naman po yung upuan ng pare o presider's chair. Okay. Tawagin po natin. Ito po yung katedra. Ano po ito? Katedra po. Katedra. Katedra. Yan. Katedra po, actually, ang katedral ay pangalan, pero ang ibig sabihin ng word na katedral, ito si ba ang katedral? Opo. Kung nasaan ang upuan ng obispo. Opo. Okay. Nandito ang upuan ng obispo, ito yon, ito ang katedral. Wow. So, itong katedrang ito, marami na ang pumuri dito. Mm. Dahil ito ang isa sa pinakamagandang katedral sa buong Pilipinas. Ganda ng pagkakagawa Ito ay talagang purong marmol. Mm. Yan. Una itong ginamit ni Bishop Drona, ni Bishop Famadico, then ngayon, ang kasalukuyang obispo, Mm. si Bishop Juni Maralit. So, kung makikita po niyo talagang marmol ang katedra. And ito po yung luklukan ng obispo. Obispo lang po pwedeng umupo dito. Opo. So, halimbawa, kung ang Santo Papa ay bibisita dito, uupo din siya dito dahil siya ang pinaka-leader ng simbahan. Mm. At ang isa po dito, may 2 leon. Opo, 2 Yung liyan. 2 pong leon, ito po yung sumisimbolo dun sa 2 leon Opo. ni San Pablo una Ermitanyo. Okay. Okay? Yung po yung naghukay noong libingan ni San Pablo. Mm. Ito po, magising yung isa gising, yung isa ay tulog. Mm. So ito po yung simbolismo ng active and Okay. contemplative. So ibig sabihin, ito ay sumisimbolo sa aktibong kumbaga siya ay active na nakikipag-ano sa simbahan or aktibong manggagawa ni Kristo. Meron din naman na tahimik lamang o nagdadasal na mga manggagawa o mga laiko ni Kristo, which is ito yun, active and contemplative. Yun pala ibig sabihin nun, no? Ito po yung coat of arms ngayon ni Bishop Juni Maralit. So, yung pong kanyang coat of arms, makikita nyo doon may Taal Lake. Dahil po siya taga-tubo siyang Batangas. Okay. Ayan. Yung mga logo na Yun po yung mga elements na nandiyan sa coat of arms. Sumisimbolo po dyan sa kanyang pinagmulan, sa kanyang sarili, at saka doon sa simbolo po ng diocese. Yung pong kanyang coat of arms, meron po siyang motto na Fiat mihi secundum verbum tuum. Be it done unto me according to thy word. Ang ibig sabihin. Mangyari nawa ang iyong sinabi sa akin. Fiat mihi secundum Verbum tuum. verbum tuum. Ito po yung retablo kung tawagin. Yan. Grabe ang ganda ng retablo, ano? Yan. Ang gumigawa po pala nito ay Valda Stone and Steel Corporation. Okay. Yan. Ito po yung ginawa nila. Ang gumawa po nito, ito po balang krus na nakikita nyo, ito po ay inirestore ni Maestro Willie Layug. Willie La, yung Oo. ano gumawa. Ito po yung original na krus ng simbahan. Ito po yung purong puti dati. Okay po. Na pinarestore lang kay Maestro Willie Layug at yan po ang kinalabasan. Itong San Pablo at San Antonio, kasama ito si St. Joseph, at saka itong Immaculate Conception, at saka ito pong anghel na nandito. Yan po ay ginawa din po ni Maestro Willie Layug. So si Maestro Willie Layug po ay from Pampanga, isa sa mga tanyag na sculptor po ng Pilipinas. At talagang bihasa po siya. Kaya kung makikita po nyo, medyo malayo lang po, pwede nyo pong i-zoom, makikita nyo po yung details ng mga puon, nakala nyo, totoong Parang tao. 3D. Parang 3D. May siya. mga ugat, Mm-mm. talagang tao. Ang galing. Kasi ito po yung tabernacle, ito po yung
pinaglalaga ka ng mga ostya na nabasbasan o hindi na mga natira sa komunyon. So ito yung sa parte po ng simbahan, ang tabernakulo ang pinakabanal din. Ito po ang tabernakulo. Yan, tabernakulo. So ito po, mga 1970s, 60s, ito idinonate sa simbahan ng mag-asawa. May naka-engrave lang po sila, hindi ko lang po mabasa. So dito po tayo sa libingan ni Bishop Bantigue. So ito po yung musileo ni Bishop Bantigue. Ingat lang po kayo. So si Bishop Bantigue po ay namatay sa edad na 92 years old, kung hindi po ako nagkakamali. Okay. Noong 2012 po. Siya po ang pinakamatandang obispo ng Pilipinas noong panahong yon na namatay. So si Bishop Bantigue po ang pinakamatagal na naging obispo from 1967 hanggang nung kanyang pagre-retiro po. Okay po. So malaki ang ginawa ni Bishop Bantigue para po sa establishment ng diocese. Opo. Lahat ng mga simbahan dito sa Laguna ay kanyang isinaayos, okay? Hindi lang po natin mapasok yung loob kasi po ay nasa pangangalaga po ang musili ng mga Missionary Sisters of Holy Face of Jesus. So, Okay nagtayo din po si Bishop Bantigue ng kongregasyon ng mga madre. Ayun po yung Holy Face kung tawagin. Hindi lang, wala yata mga Holy Face. So, anong namatay po siya ay 2012, November din. November din siya namatay noon. Then, ito ay base sa mga kwento kasi wala pa po ako dito sa simbahan ng 2012. 2014 po ako dumating dito. Okay po. Ang kwento ng mga matatanda ng simbahan noon, nung namatay si Bishop Bantigue, wala pang konkreto daw na plano na gagawin ng musileo. Kasi hindi nila alam kung kailan mamamatay kasi mahaba ang buhay ni Bishop Bantigue. Okay po. Biglaan ng pagkamatay, sabi nung iba. So, itong musileo ito ay biglaan ding ginawa. Ibig sabihin, Kasabay nung renovation po after katatapos ang puno ng renovation ng simbahan, itong sanctuary, may mga natirang mga marmol. oo. So dito nila inilagay yung mga Okay. natirang mga marmol. Kaya pinagawa din po ng mabilisan itong musileo ni Bishop Bantigue. Si Bishop Bantigue pa lang po ang nakalibing dito. Oo, yun yung tatanong ko. Siya pa lang po nakalibing Siya pa dyan. lang Wala nakalibing. pong iba pa. Okay. Ayan. So yan, ito po makikita po natin. Yan. Ito po yung mga issues at saka mga banta po pagdating po sa struktura ng simbahan. Ayun, may ano siya ng puno. Ayan, tinubuan na ho ng puno. Oo. Yan po ay mapanganib sa struktura ng simbahan na kapag lumindol Oo. o mas malakas na ulan, may tendency po na gumuho ang buong pader ng simbahan. So ayan po ang pinag-aaralan ngayon at saka pinagtutulong-tulungan ng buong katedral, ng pamunuan ng katedral para po mapanatili yung struktura po, ma-preserve po yung struktura. Kasi bibihira na po sa mga bayan ang may natitirang lumang struktura. At ang simbahan po, itong katedral, ang pinakamatandang struktura sa buong lungsod ng San Pablo. Ito po. Ito lang pong simbahan. Muli po sa inyo pong lahat, sa ngalan po ng Kura Paroko po ng Katedral at Parokya ni San Pablo Unang Ermitanyo, si Monsignor Jerry Bituon po, kasama po ang mga katulong na pari, si Father Lance Domingo po at saka si Father John Oliver de Luna. At ako po na bilang inyo pong lingkod na laiko po ng katedral ay nag-aanyaya po sa inyo na nawa po ibisitahin po ninyo itong katedral at parokya ni San Pablo Unang Ermitanyo. Bukod po sa pananampalataya, ay makakapulot din po kayo dito ng aral patungkol naman po sa bilang isang mahalagang ari-ariang kultural dito po sa aming lungsod. At sa buhay din po ni San Pablo Unang Ermitanyo at bilang ito ang simbahan na kaisa-isang katedral sa buong mundo na nasa ilalim ni San Pablo Unang Ermitanyo. At sa panahon ngayon po ay panahon po ng Kwaresma at darating po mga mahal na araw. Sana po ay mapasama po sa inyong mga itinerary sa Bisita Iglesia, ito pong Katedral ni San Pablo Unang Ermitanyo. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po. Yun. Salamat po sa Gulay. Thank you din Salamat po. po sa mga information na binigyan niyo po Okay sa po. amin. Okay guys, bali paalis na tayo dito sa may simbahan, no? At sana po ay marami kayong natutunan sa ating episode. At meron tayong pupuntahan dito yung Doña Prudencia Pule Ancestral House na malapit lang dito. Yun na yung ating second part. So tara, samahan nyo rin ako dun sa ating second part na yun, no? At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode na to. At kita-kits po tayo sa second part ng ating video. Salamat po!
Bye-bye. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow it